Naku mga mommies, pansin niyo ba ang paninilaw ng mga mata ng inyong mga babies? Naku, kapansin-pansin na hindi po ba normal ang paglobo ng kanilang mga tiyan? Ilan lamang po yan sa mga signs na may problema ang bata sa kanyang atay. Para sa iba pong detalye, panoorin po natin ito. Magandang araw mga kasangbahay, I am Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay, your pediatrician for today. Kung ang ating mga anak ay may liver cirrhosis, ang isa sa pangunahin nating health goals mga mommies ay proteksyonan ang natitirang healthy liver tissues nila. Kaya importanteng malaman nating mga mommies kung ano ang mga dapat nating gawin kapag mayroon ng existing liver cirrhosis ang ating mga anak. So, let's start our discussion now. Ang cirrhosis ay isang kondisyon kung saan ang malulusog na cells and tissues ng atay ng bata ay nasisira at napapalitan ng scar tissue. Dahil sa mga scars na ito, hindi maganda ang pagdaloy ng dugo at hindi na ilalabas ng maayos sa katawan ang mga toxins at waste products. Ang liver cirrhosis sa mga bata ay dulot ng mga sakit tulad ng hepatitis B at hepatitis C, autoimmune hepatitis, namamanang mga sakit tulad ng glycogen storage disease, tyrosinemia, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, at cystic fibrosis. Sakit sa bile duct tulad ng biliary atresia ay pwede ring magdulot ng liver cirrhosis. Gayon din ang mga gamot at toxins tulad ng isoniazid, methotrexate, at sobrang vitamin A. Ilan sa mga unang symptoms ng liver cirrhosis ay ang paglaki ng tiyan at masakit na tiyan ng bata, panghihina, kawalan ng ganang kumain, at paglabas ng maninipis na ugat sa kanyang mga tiyan. Later on, ang batang may liver cirrhosis ay pwedeng magpakita ng symptoms tulad ng jaundice o yung paninilaw ng balat at yung puti ng mga mata. Madaling magkapasa, namamaga ng mga binti at paa at paglaki ng tiyan dahil sa sobrang fluid sa katawan. Ang bata ay pwede ring tuliro, namumula ang kanyang mga kamay, dark-colored at ihi at iba pang mga symptoms. Actually, mga kasangbahay, wala pong gamot sa liver cirrhosis. Kapag ang bata ay may liver cirrhosis, ang medications ay binibigay upang makontrol ang liver damage. Maiwasan na masira yung mga natitirang healthy liver cells, magamot ang mga symptoms at maiwasan ang dagdag pa na complications. Ang medications na ibinibigay para sa mga batang may liver cirrhosis ay usually upang gamutin ang cause ng liver cirrhosis. Labanan ng infection kung meron man, mabawasan ang sobrang fluid sa katawan at mailabas ang mga toxins sa katawan. Importante din yung healthy at balanced diet sa mga batang may liver cirrhosis upang maabsorb ng tiyan ng mabuti ang mga nutrients at maayos ang weight gain at development ng bata. Dapat din ay iwasan ng mga batang may liver cirrhosis yung labis na maalat or asin, gayon din ang pagkain ng mga hilaw na seafood at pagkain. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I am Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay. You can reach me through my Facebook page, Dr. Katrina Flor-Cruz, YouTube channel, Dr. Katrina Flor-Cruz, and Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you once again, and I'll see you in our next episode. At bago po tayo dumako sa pinaka-main topic natin ngayong araw, ay amin kayong iniimbitahan na i-follow and i-subscribe po ang aming mga social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo rin po sa inyong mga friends and family. Naku, di pa tayo tapos mga kasambahay. Marami pa po tayong pag-uusapan. Miya-miya po lamang. At yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Welcome back mga kasambahay! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa liver cirrhosis, isa pong kondisyon na nakapipigil sa ating mga atay na makapag-function po ng normal.
Pero nako, bago po ang detalye ukol riyan, alamin muna natin gaano nga ba karaming Pilipino ang nagkakaroon ng liver cirrhosis. Panoorin po natin ito. Ayon sa datos noong taong 2022 ng Statistica Research Department, umabot sa mahigit 211 billion pesos ang final consumption expenditure sa alcohol at tobacco dito sa Pilipinas. At mas tumaas pa ito ng 0.7% kumpara sa taong 2021. Ibig sabihin, mas dumami ang umiinom ng alkohol at naninigarilyong Pilipino. Ito ang mga bisyong pangunahing nagko-contribute sa pagkakaroon ng liver cirrhosis. At dahil sa hindi malusog na pamumuhay, marami ang namamatay dahil sa sakit na liver cirrhosis. At para po sa detalye ukol sa sakit na liver cirrhosis, we have invited a specialist from Makati Medical Center. He's not only a seasoned gastroenterologist, but also an expert in transplant hepatology, bringing wealth of experience and dedication to the field of liver health. He serves as a board of director of Hepatology Society of the Philippines. Today, he graciously joins us to shed light about liver cirrhosis. It is an honor to introduce our distinguished guest today, Dr. Angelo Jonathan Cruz, a gastroenterologist and a transplant hepatologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc John, and welcome to Dr. Zon TV. Hi, good morning. Thank you for the invitation. Yeah, and you might want to greet yung ating mga kasambahay muna, Doc. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Dr. John Cruz. John na lang para short. Doc John. Yes. Okay, Doc. And sige, syempre, Doc, para mas maintindihan ng ating mga viewers, no, pwede niyo po bang ipaliwanag sa kanila kung ano nga ba ang liver cirrhosis? Okay. Ang liver cirrhosis po ay isang sakit sa atay na usually progression siya ng mga peklat o kaya scarring, no? Progression. Pwede siya mag-umpisa sa minimal and then eventually magiging grabe. Yung mga ganon, pwede hong panggalingan ng ibang sakit. Maraming causes para magkaroon ng peklat sa atay na pag naging malala na po, na yung liver cirrhosis. I see. Okay. So, paano? Siyempre, di ba, isa sa mga common na naririnig natin would be yung madalas mga mag-inom, ano? Kunyari, yung mga ganitong klase ng individuals, paano nila siyempre natatakot din sila dahil alam nila yung kanilang mga habits, no? Paano nila kaya maiisip na ay nako, mayroon akong liver cirrhosis kasi may mga ganito akong mga senyales o ganito yung mga nararamdaman ko. Ano yung mga usually visible po na medyo ma-alarm sila pag ganito ang kanilang napapansin? Okay. Yan yung mga usual na common din pong mga tanong sa amin, no? Pero kasi ang liver cirrhosis po, it's a spectrum of symptoms and signs. So, minsan parang mild lang ho yung dating, pero yun pala, mild na siya, sign na merong cirrhosis. So, ang pwede ho, usually pwedeng naninilaw na balat, yung jaundice, naninilaw na mata. Iba, nagkakaroon ng tubig sa tiyan, lumalaki po yung bilbil, mga ganon, nakakatubig, nagmamanas. It could go as severe as bleeding. Pwede ho, sumusukan na ng dugo. Pwede rin mga ganon. So, mahaba po, pwedeng as mild to severe ones. Okay, iba nga sasabihin nila, akala ko madali lang ako mapagod o kaya parang naglo-lose ako ng timbang o kaya parang wala akong gana. So, basically, very broad pala yung range ng mga manifestations, yes, yung mga nakikita o nararamdaman ng pasyente. And usually, Doc, itong mga nararamdaman na ito or whatever, kung ano man yung associated sa liver cirrhosis, ano po yung usual sanhi? Okay, bakit nagkaka-liver cirrhosis? Sabi nyo nga kanina, dito ay yung peklat. And na-mention nyo kanina, iba-iba yung mga sakit na pwedeng dahilan bakit nagkakaroon ng peklat dito sa atay. Well, yung mga pinaka-common po na reasons para magkaroon ng peklat sa atay, yung common dyan, yung hepatitis, mga viral hepatitis, mga narinig nyo po, laging Hepa A, Hepa B, pwede po yun, mga undiagnosed. Pwede rin ho yung sa fatty liver na napapabayaan. May diabetes, tapos may fatty liver na hindi napapagamot, hindi na monitor. Yung mga lagi matataas sa mga cholesterol, ano? Yes, pwede din po yun. And then, pwede rin po, yun yan, yung mga alcoholic, mga alcoholism, mga mahilig uminom ng alak, tapos hindi po nababantayan yung atay. Pwede rin mga drug-induced, mga nakukuha sa mga dami ng gamot na iniinom, na pwede palang hindi nila alam na damage na pala yung liver nila. Okay. So, pag sinabi bang liver cirrhosis o yung may peklat na ang atay, ito po ba ikino-considered na hepatic failure na? Pag ganyan po, usually ang cirrhosis at hepatic failure ay magkaiba naman. Two distinct na problems po yun. Ang
cirrhosis, yun nga, as I've said, pwedeng progressive. Mag-uumpisa sa mild, tas magpo-progress into severe. Pero pag naging sobrang severe na, pwede po siya mag-lead to liver failure. I see. Pero ang liver failure naman, to begin with, kumbaga, hindi na nagagawa ng atay yung dapat niyang gawin, yung normal na function, kaya nag-fail agad siya. Sige nga, Doc. Okay, na-mention nyo about the normal functions of the liver. So, ano kaya itong mga to? Para at least, kasi bago natin maintindihan kung ano yung may sakit na atay, maganda mas papahalagahan ng ating mga viewers pag alam nila, ito pala yung mga ginagawa ng liver, kaya dapat healthy ang aking atay. Okay, ano po ang mga ito, Doc? Usually, pag sinabi pong atay, yan yung parang nagdi-detoxify ng ating katawan. So, nagme-metabolize ng mga kinakain, mga iniinom na gamot, lahat dumadaan po sa atay So, yun po yung primary function niya. Pero pangalawa, isa rin stores din siya ng mga enzymes o kaya mga hormones sa ating katawan to stimulate yung healthy na pangangatawan. Pwede sa pag-produce ng protina sa katawan, mga ganon, albumin. Napaka-busy ng atay. So, kumbaga kaya dapat alagaan natin talagang ating liver, no? Yung iba naman, Doc, natatakot sila, naku, pag sinabi bang liver cirrhosis, may cancer ba ako? Anong tamang sagot doon? Sige. Pag ganyan naman po, ang liver cirrhosis, kasi nga, yan pa naman yung unang manifestation. Pero kapag may cirrhosis po kasi, pwede siya, kumbaga, conducive na yung environment para mag-form ng bukol, ng cancer. Pero hindi naman po automatic na pag sinabing cirrhosis, cancer na. So, but that can also be one. It could lead to cancer. It can lead to cancer. Okay, or probably, sabi nyo nga kanina, depende sa cause ng liver cirrhosis. Yes. Okay. And ito, di ba, kasi yung mga napag-usapan natin, so, dun sa mga na-mention nyo, mostly can be parang found among adults. Okay, dun sa mga na-discuss na natin. How about sa mga bata? Meron bang mga inherited causes po ng pwedeng mamana? Or pag they're just born with it, kaya may condition sila na pwedeng mag-lead sa liver cirrhosis, kung kaya kahit habang bata pa lang, pwede na silang ma-diagnose ito. Meron po yung mga tinatawag ng mga biliary atresia, mga congenital na sakit na pwedeng may damage na to begin with yung atay nila, kaya nagli-lead to liver cirrhosis. Pero usually yon mas nagmamanifest talaga sa mga adults with our lifestyle. I see. Okay. And okay. So, ang mga causes po ng liver cirrhosis. So, ito ba pagka tinry nilang baguhin? Okay, parang for example, ang naging cause would be alcoholism. Kumbaga kadalasang pag-inom ng alak. Okay, so nahihirapan na yung atay na i-detoxify from the alcohol na lahat ng laging iniinom, So, nagkakapeklat na. Kapag ba na-realize ng pasyente na hindi, magbabago na ako, magiging mabait na ako, kaya pa bang ma-reverse? So, ibig sabihin, kaya pa bang maibalik sa dati ang normal functioning of the liver? Short answer, yes. Pwede po ma-reverse pa yon. Pero yun nga, depende kung gaano kagrabe na yung liver cirrhosis. Kasi pag liver cirrhosis, may staging din naman po yun. Kung A, B, C, D, ganyan. And then eventually yun, depende sa magiging yung takbo nung sa atay, no? So, kailangan ma-address muna. Pag nagamot naman natin yung underlying or na-control natin yung underlying reason for the cirrhosis, usually pwede nating makontrol yung progression. And siguro depende ganong kaaga na nakita. Yes, opo. Okay, kasi kung sirang-sira na, paano mo pahahabulin, di ba? Parang sa balat din. Kapag may pilat na, mahirap mo na rin ibalik siya ng yung 100% yung affected area to go to back to its normal state, 100%. Yes, okay, so having said that, okay, so now it boils down to my next question, yung mga risk factors, Doc. Okay, kasi syempre, himayin natin para maging how do I say that, reminder o babala sa ibang mga viewers natin na baka mamaya hindi nila alam yung ganitong practice talaga can really lead to liver cirrhosis in their case. Okay, so kanina na-mention yung alcohol. So kapag talagang hindi tinigilan, tuloy-tuloy, okay, so there's no way na maibalik pa yan, okay, sa dati. What else? Yung kanina yung sabi nyo sa fatty liver. No, so yung kailangan, syempre sa pagkain natin, kailangan healthy lifestyle, no? Syempre kahit anong exercise, kahit anong gamot inumin mo, kung ang kinakain mo hindi naman healthy, talagang pwede pa rin ma-maintain may fatty liver, no? Hindi natin na-address. For the hypercholesterolemia, how about sa may mga diabetes, pwede din ba yan, Doc? Kailangan makontrol din ang diabetes. Kasi pag hindi po controlled ang sugar, ganun din, parang tandem sila, fatty liver and diabetes.
usually yan ho yung nagkakos ng mga cirrhosis. Yung mga lifestyle diseases, no, Doc? Yes, opo. Okay, so talagang kailangan talagang panatili mong healthy ang lifestyle mo. Tsaka yung isa pa po doon, yung sa hepatitis na kailangan, lalo yung mga undiagnosed. Marami kasi po sa Pilipino, hindi nila alam na may hepatitis pala sila, pinanganak sila sa magulang na meron pala. That's for mga Hepa B. Pero di ba sa atin din marami rin kasing mahilig sa mga street foods, no? So dito naman yung mga Hepa A, di ba, Doc? Okay, so ito yung question natin kasi alam din natin na ang liver nga sa dami ng function niya, God is so good na ginawa siya na it can really regenerate, di ba? Up to what extent kayang habulin ng liver yung sarili niya para at least wag magtuloy-tuloy yung damage at maging cirrhotic fully. Opo, yun. So, ang liver naman po ay generally a regenerative organ, no? So, bumabalik siya sa dati. Said before, no? Kapag mild pa natin nakuha or mga siguro intermediate stage, usually madali pa yun ma-reverse, madali pang bumalik sa dati. Pag mga severe na, medyo mahirap, pero hindi naman imposible. Pero pwede naman, yun lang, papabagalin natin yung progression. I see. Okay, and when we say intermediate and severe, gaano yung percentage po ng liver that has been affected already para masabi natin na, ay, hindi na siya intermediate, severe na siya. Okay, so, mga ilang, ganong timbang, or I mean, percentage nga po ng ng atay na usually pwede pa? hindi po namin siya gine-grade sa stage sa kung gaano ilang percent, no? It's more of yung sa function. Wini-grade namin sa blood test, may mga scoring ho kami para makita kung gaano pa ang function ng atay. Tapos based on dun sa mako-compute na score, doon natin masasabi if it's intermediate or mild stage pa ng cirrhosis. I see. And di ba, mamaya dadako tayo dun sa mga management, meron pa tayong diagnostic measures. Ito lang, gusto lang natin bigyan ng general information ng ating viewers of what liver cirrhosis is. Okay, so kanina you also mentioned about hepatitis, di ba po? Ano pa po yung mga ibang mga medical conditions that can actually lead to liver cirrhosis? Yun, marami po mga rare na pero yun yung mga common, yung mga sinabi natin ones kanina. Pero pwede po yung mga autoimmune hepatitis, mga ganun, yung inaatake ng sariling katawan, yung liver ninyo. So, pag mga ganun, pwede mag-cause yung mga nag-iipon ng iron, yung hemochromatosis. No? Medyo rare naman yun sa ating mga Pilipino, pero nangyayari pa din. I see. And okay, sige, sabihin natin ang isang pasyente diagnosed of severe liver cirrhosis already, no? And kamusta ang prognosis po nito? Kamusta yung magiging pasyente? Can the patient still live a normal life, or basically death sentence na ba yan, Doc? Hindi pa naman po siya death sentence, but usually we prepare the family, at least to make them expect na medyo on and off yung pagpasok sa ospital or yung pag-check up nila kasi may mga complications ko po kapag severe na. No? Yung mga complications yun, yung biglang nagtutubig, pwede magdugo. Pero pag nababantayan naman at na-make sure na hindi magpa-progress yung cirrhosis, na kokontrol naman natin yung mga ganong complications. I see. And itong mga to na pasyente po, upon diagnosis, kalimitan, I mean yung time duration, of course, it varies from one case to another, but in your practice, Doc, kalimitan, hirap na ba talagang mabuhay normally ang hindi. Marami naman po akong patients, lalo yung mga early na nakita lang bigla, parang may mild cirrhosis sila. So, they live still a normal lifestyle, no? Mas madalas lang yung pag-check up po, mas maraming gamot minsan na kailangan i-take. Pero, bihira naman yung talagang severe na. Kumbaga, pag dumating yun sa hospital, ka-hospital na talaga usually. I see. Pero iba nakaka-recover naman. So, dito natin sasabihin ulit, na parang early diagnosis is very important. Kasi sa kahit anong sakit, early diagnosis would mean early management and prevention of complications. So, this is highly applicable to liver cirrhosis as well, right now? Opo, yes. I see. Naku, ang dami natin na pag-uusapan. Very interesting at very common kasi ang dami ang causes ng liver cirrhosis, di ba, Doc? Okay, pero naku, marami pa palang dapat malaman tungkol dito, no? Pero ito pa samantala muna namin ititigil at ipagpapatuloy po natin maya-maya ang aming talakayan. Naku, kaya wag po kayong bibitiw, mga kasambahay. Magbabalik pa rin po ang Doctors on TV.
At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Angelo Jonathan Cruz, a gastroenterologist and transplant hepatologist from Makati Medical Center. Ito no, Doc John, sa ating pagpapatuloy, kanina po na pag-usapan na natin yung mga signs and symptoms and yung causes po ng liver cirrhosis. Ngayon naman po, dako tayo sa diagnosis and yung mga treatment options. Okay, so usually ano po yung mga diagnostic measures, okay, sa liver cirrhosis? Opo. Usually, pag ganyan po, ang check natin yung blood primarily. Yung una, mga blood test na related to the liver. Merong mga subtle clues doon na para malaman natin, uy, mukhang may problema ito sa atay. So, anong mga blood tests po ito? Yung mga SGPT, SGOT, complete blood count, kasi tinitingnan namin doon yung platelet kung mababa. O, kasi isa sa mga functions din ng liver. Ng liver. Opo, okay. Yung production ng platelet. Ayun. Okay. And apart from that, okay, so sa blood test, ano pa po yung ibang mga procedures that you request? Pwede din po yung, usually, parang pinaka-basic liver ultrasound o kaya whole abdominal ultrasound. Kasi doon din nakikita namin yung itsura ng atay, kung meron bang mga subtle changes that would suggest na meron talagang cirrhosis yung atay. Tapos kung affected po yung mga ibang organs na nasa paligid, makikita din po namin yun sa ultrasound. I see. Okay. So sige, kanina na-mention niyo po yung about dun sa blood test. So usually ano po yung blood picture ng isang magbibigay ng hint na ay naku, may liver cirrhosis. Pag ganyan po, pwedeng medyo namamaga ng konti, meaning na yung SGPT, SGOT pwedeng tumataas, tapos yung albumin mababa. Yun Albumin ay protina. Protina sa dugo na nami-measure din natin sa blood test. So, and usually, ano pong resulta nito sa may isang individual na may liver cirrhosis? Kapag gano'n ang picture ng dugo, usually yun, medyo nagsastart na sila magmanas, nag-iipon ng tubig dito sa tiyan. Yun yung tinatawag po na ascites naman. Ascites, may tubig na sa may tiyan, sa abdomen. Okay. Okay, parang naririnig natin yun sa mga pasyente natin, Doc, na parang feeling ko bumibigat ako. Yes. Oo. Akala niya nagiging ng weight because of siguro ibang sanhi, pero hindi nila alam, nagbi-build up na, nagkakamanas na. Opo, naiipon na yung tubig sa katawan. I see. Okay. And so itong mga to, simpleng test lang yung sa laboratory, pero it can give a lot of clues, no? Yes, opo. For yung mga basic, yun po yung mga basic. Natin. So what else, apart from these basic tests that you mentioned already? Kung talagang confirmation po ng liver cirrhosis, ang gold standard pa rin natin yung biopsy. Yun po yung tinutusok ng needle yung atay para makita natin sa microscope kung talagang may cirrhosis yung atay or wala. Kasi makikita doon yung peklat. Yeah. Kaya lang, hindi naman po natin kasi pwedeng gawin sa kahit kanino na lang. No? Lahat ng papacheck up gagawin. No? So, meron po tayong tinatawag mga non-invasive tests to check for liver cirrhosis. Like? So, blood test din po yun. Yung mga usual, yung kung ano yung mga SGPT, SGOT, platelet, may scoring system po yan. Yung FIB-4, yung mga APRI. Tapos yung magbibigay sa amin ng clue kung okay, kailan ba natin i-test ito further to investigate for liver cirrhosis. Yung bago ngayon ay ang tawag doon FibroScan or shear wave elastography. Okay, and FibroScan is? It's parang mode din po siya ng ultrasound. So sound waves po itatapat doon sa liver, tapos i-measure niya, parang pumipitik lang dito. So i-measure niya ngayon yung peklat sa atay. Tapos yun, relatively yan po yung medyo accurate ngayon na hindi na kailangan ng biopsy. And of course, siguro, bukod dun sa mga sinabing yung diagnostic measures, napakahalaga yung pag-extract ng medical history. Yeah. Like yung kanina, kasi na-mention yun na liver cirrhosis is multifactorial, no? Okay, so maraming pwedeng sanhi. Okay, so dun na lang din. And yung physical examination, what usually do you find in a liver cirrhotic patient? Pag mga cirrhotic, usually yun dito sa tiyan, minsan mas nakita niya, may tubig, malaki po yung tiyan, nagbabulge yung umbilicus or yung sa may pusod. Tapos, pag yung mga sa skin may mga parang pula-pula na parang mga ugat na superficial, yung mga spider angioma, pwede rin po makita. Yung parang siguro sobrang laki na ng tiyan, nakikita na yung mga ugat. Nakikita yung ugat, tsaka dahil po kasi pag cirrhosis, mataas ang pressure dito sa loob, yung portal hypertension. So, naghahanap po ng ibang pupuntahan yung dugo, kaya nagkakaroon ng mga superficial blood vessels dito na prominent. I see. Okay. And I'm just curious, sa mga pasyente yung nakita, Doc, gaano kabata ang pinaka-nakitaan mo ng liver cirrhosis? Sa akin, in my personal experience, in practice, siguro nakakita ko siguro mga late 30s po. Wala pa naman akong na-encounter na. And that particular patient, if you can still recall, ano yung cause ng kanya na
parang diet nga po actually Diet. lifestyle, no? Yung Yeah. poorly controlled na diabetes, tapos yung fatty liver, yun lang, medyo unusual kasi po bata pa siya pero Yeah. ang bilis nung evolvement nung I know, the reason why I ask, kasi nakita natin kung gaano nakakabahala ang lifestyle nowadays, di ba? Especially that, a lot of us, kalimitan engaged tayo sa mga sa sedentary lifestyle. Usually, ang trabaho natin, mga nakaupo na lang, okay, hindi talaga katulad dati na highly active ang mga people of the earlier generation. Okay, and it just means na kasi kayang ma-prevent ang liver cirrhosis, okay? So, ito sana yung pinagtutuunan ng pansin rather than puro treatments, no? But in the event na diagnose nga ang isang patient of liver cirrhosis, what do you do next? Okay, so diagnose na siya, may liver cirrhosis. So, what do you do? Yung first step niyo po? Ang first step po natin is alamin natin gaano ba ka-severe yung kanyang liver cirrhosis. And then once we establish that, kailangan ma-make sure natin na hindi magpo-progress. Tingnan natin ano ba yung underlying cause. Tapos yun yung i-address po natin. Kung alcohol, edi kailangan yun yung tigilan. Kung fatty liver, kailangan natin i-control yung cholesterol, yung pagka-fatty liver niya. Kung hepatitis naman na undiagnosed, kailangan gamutin yung hepatitis kung mamimit niya po yung criteria for treatment. So, more of ganun talaga, kailangan matreat yung underlying cause. Pero to say na yung liver cirrhosis mismo ang gagamutin at wala po kasing gamot para doon. So, hindi curable ang liver cirrhosis? Hindi po. Kailangan, nakokontrol po natin. Pero yung talagang cure, kailangan yung underlying cause ang i-cure natin. A-addressan natin ng solusyon para wag na mag-progress, wag nang lumala pa. Okay. And is liver cirrhosis painful for the patient? Not all patients magrereklamo po ng pain na just because of the cirrhosis. Usually po, ang nagkakos ng pain or discomfort for them ay yung mga complications na. Kasi lumiliit po ang atay kapag cirrhosis So usually hindi po siya painful. Pero yung mga complications like yung bleeding, yun, pwedeng sumusukan na lang sila ng dugo. O kaya pag sobrang dami ng fluid dito sa tiyan, punong-puno na yung tiyan, doon nakaka-discomfort. Laging bloated, minsan sobrang sakit na kasi punong-puno na or sa manas, yun. Mga ganun ho yung nafe-feel nila. I see. And how important is compliance? Okay, yung pagsunod ng pasyente sa kanyang doktor. Gaano pong ka-close dapat yung interval of check-up? So, dapat gano'ng kadalas kayong makita, Doc John? Wala naman po talaga according to guidelines, no, na kailangan every 3 days, 5 days magkita tayo. Pero it will still depend on the severity of the illness. Tapos yung sa pasyente po, once naman nakita namin na, basta importante, regular na check-up. Pag sinabi ng doktor na okay lang makita tayo after a month or 2 months, then yun po yung kailangan She comes to your clinic. Opo. Okay, of course, that comes with a follow-up laboratory test. Yes, And usually, ganong kadalas natin pinapa-repeat yung mga examination para at least mas namomonitor po closely? Opo. Pag may mga kailangan i-monitor, then minsan as much as every week or 2 weeks or 1 month yung monitoring natin ng blood test. Pero meron naman din po tayong minomonitor na every 6 months. Na yun, naka-usual talaga yun. Lalo kapag may cirrhosis na, kailangan kasi po i-screen natin sila for liver cancer din. So, dahil nga prone sila magkaroon ng bukol. So every 6 months, meron ng screening yon. Tapos para makita, kumbaga hindi tayo maunahan ng bukol. Makita natin early signs. I see. Okay. And I understand kanina na pag-usapan natin na ang management would be directed towards dun sa pinaka-cause nung cirrhosis or nung peklat sa liver. Okay. But on the side, generally speaking, sa liver cirrhosis, meron ba silang mga minemaintain na mga medications? Usually, mga gamot po na binibigay doon, yun pa rin, based on the underlying cause. And then, mga parang supplement just in case kung kailangan talaga. Kung mababa yung protina sa katawan, pwede tayo mag-supplemento ng protein para makatulong mag-recover dun yung atay. Kung kailangan puno-puno sila ng tubig, pwede mga pampaihi. So more of supportive pa rin. I see, but not dun sa cirrhosis per se. Hindi po, hindi yung talagang, ito gamot niyo po para sa cirrhosis, wala po kasing gano'n. Okay. And now, in the event na ang na-diagnose yung patient ay may severe liver cirrhosis nga, diba? You mentioned na prone sa pagkakaroon ng bukol or ng liver cancer, no? And so sabi niyo, baka dapat na-monitor every 6 months, may ganong examination. Kung ma-diagnose ng liver cancer, what's next? Ayun, pag gano'n, yung parang normal na cancer po sa iba na kailangan i-stage, i-diagnose talaga kung anong klaseng bukol yon, tapos i-stage para ma-offer natin kung ano yung dapat na maging treatment. Kasi maganda naman ngayon sa panahon na yun, marami na tayong pwedeng i-offer to them. Yun lang, depende rin kung anong stage ng
illness yun. And syempre, di ba, ang sad lang din, syempre, of course, we live in a developing country. Kahit ang dami ring available na treatments now, especially here, like at Makati Medical Center, syempre, yung challenge, yung financial challenge sa part ng mga pamilya. Kasi, like any other sakit ba, is liver cirrhosis financially draining as well? Yes po, it's very draining, especially yun nga, sabi ko, regular yung check-up, maraming pinapatest palagi, so dun pa lang minsan nagreklamo na po yung pasyente kasi nga ang daming test, ang daming kailangan ulitin, ang daming minomonitor. Pang ano lang yun, pang prevent pa, paano kung talagang meron ng progression or talagang severe na sila to begin with, dami hong kailangan. So in short, dapat talaga alagaan natin yung ating mga atay. Naku, mahalin natin ang ating liver, isa yun sa busiest organ. Kasi yan ang, di ba, ang largest organ of the body is the skin. But the largest internal organ would be ang ating atay. Okay, so imagine, kaya siya malaki kasi marami siyang ipa-perform na function. Naku, eto Doc, paano kunyari ang patient? Pag ang patient, syempre sabihin natin na, naku, ayaw niya na ituloy ang kanyang gamutan. Naku, ganun din pala mangyayari. Hindi na rin naman pala kayang i-restore ang normal functioning ng liver ko just like how it was before. So, ano yung pwede na igagawin na lang, okay, sa pasyente kung kunyari ayaw niya na maging aggressive sa management? Ang pag ganun po, meron tayong tinatawag na parang supportive care na lang, no? So, kung ano yung naging simptomas, yun na lang i-address natin. Hindi na para i-address yung talagang lahat ng nangyayari sa katawan niya. Pero kung ano na lang yung nagkukos ng symptoms or nagkukos ng discomfort sa pasyente, yun na lang po i-address. Like, tulad nun, kung nagtutubig, hirap na hirap maglakad, so mga pampaihi, konting monitoring. So basically, symptomatic relief para yung maging comfortable ang pasyente. And dito po sa liver cirrhosis, ganong ka-importante ang support system na binibigay ng pamilya? It's very important, no? Kasi syempre, lalo yung pasyente, pag nasabing cirrhosis, may iba na de-depress, so kailangan talaga important doon yung support ng pamilya, financially and emotionally, no? Kasi alam nilang kailangan maraming babantayan at laging may kasama yung pasyente tuwing magpapa-check up, tuwing magpapa-laboratory. So, important po yun na iparamdam sa pasyente na hindi siya nag-iisa sa battle na ito, no? Opo. O kasi like what we mentioned a while ago na parang this is a permanent damage to the liver already. Okay, so yun. So, basically, hindi mo na maibabalik yung dati. Nasira na siya. Okay? So, at least kahit paano, ma-prolong lang, mabigyan ng the best comfort possible sa pasyente. Okay. So, you mentioned about depression a while ago. No? So, does it mean na ang having liver cirrhosis, okay, would mean co-management with other specialties? Yes. Opo. Actually, maganda po yun na way, no? Especially, nandito tayo sa Makati Med. Marami tayong mga specialista na pwedeng tawagin. Pero yun po ang common na ginagawa ngayong approach, multidisciplinary na tinatawag. So, kung kailangan ng specialista sa kidney, tutawag tayo ng ganon. Holistic approach din for the brain kung kailangan, or psychological help kung kailangan nila. Pero usually po yun, as the problem arises, dun tayo tumatawag ng mga ibang help from the other specialists. Okay, but ang gist natin dito, preventable ang liver cirrhosis. Okay, so sa mga nanonood sa atin, if you think you are guilty dun sa mga na-mention, you have any of the risk factors. So naku, napakaganda po yung mga minention ni Doc John, dami natutunan kanina. Basically, tandaan natin itong mga preventive measures na i-mention ni Doc John ngayon. Okay. So, for prevention, kailangan po laging may regular check-ups sa doktor ninyo, especially yung mga sa hepatitis, para nga po ma-check kung meron ba, kasi marami hindi nila alam na meron. And vaccines, Doc? Vaccination, yes, that's also an important thing, no? Kung hindi po kayo protektado sa Hep B, kailangan magpabakuna. Tapos, kung sa fatty liver naman po yung problema, yun, lifestyle, we have to adopt a healthy lifestyle, diet, exercise, and very important po ang weight loss for those who are overweight and obese. Tapos alcohol cessation, siyempre. Yung mga umiinom po, sana kung pwede, tumigil na. Yun po yung isa sa mga important factors. At kasi yun, kaya natin i-control, kaya natin pigilan. Unlike yung talagang ibang sakit na wala tayong magawa, nandun na yung sakit. Yeah. Pero yung alcohol, it's something na you can control yourself. It's your choice actually, diba? Okay, and siguro we can also reiterate the importance of wellness checkups lang. Yung iba kasi pag may nararamdaman lang, Doc, saka magpapacheck up, syempre, pag may sumasakit na sa'yo, ibig sabihin, there's something wrong already. May misconception na kapag may pain, pag
pagka nag-iinom ka ng gamot at nawala, wala kang sakit. But basically, we have to understand po na ang pain is just a manifestation. Nagbibigay siya ng hint na, oh, there's something wrong with your body. And this is applicable also with liver cirrhosis. Naku, Doc, ang dami ko natutunan sa, and I'm sure ating mga audience, baka may gusto kang batiin na bago kita pakawalan, you might want to greet your family or whoever and invite the people out there to see you here at Makati Medical Center. So, as we all know, no, liver plays a vital role in our well-being. So, we always have to take care of it, live a healthy lifestyle, diet modification, and if you have questions regarding liver cirrhosis or anything regarding to their liver health po, you can always come here at Makati Medical Center and look for gastroenterologists po, no? Kami po yung tutulong sa inyo at magagabay para dun sa kung ano yung kailangan gawin para sa inyong health at sa atay. Thank you very much, Doc. Saka baka gusto inviting yung mga friends mo na supportahan ang Doctors on TV dahil sa marami pong natutulungan nito sa pamamagitan po through you po na katulad nyo ng mga doctor na nagsishare po ng mga medical knowledge sa ating mga kababayan. Okay, thank you very much for inviting me here, and of course, sana supportahan niyo po palagi itong program na ito kasi marami pong natutulungan and para ma-promote yung healthy lifestyle para sa ating mga Pilipino. Yes, and you have a wide range of services here at Makati Medical Center, correct? Yes, opo, marami. Sa gastro po yon, endoscopy, liver health, may liver unit din po kami doon na pwedeng pagkonsulta. No? So all they have to do is just contact Makati Med and set an appointment with any of your gastroenterologists in your department. Apo. Okay, thank you very much once again, Dr. Angela Jonathan Cruz, a gastroenterologist and transplant hepatologist from Makati Medical Center. Naku, sana po ay marami kayong natutunan, mga kasambahay. We encourage you to have a healthy lifestyle. Naku, sabi nga sa kasabihan, love your liver, it will love you back. And for that, may pag-uusapan pa tayo. At yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Naku mga kasambahay, bago tayo magtapos ay nais pa rin namin mag-iwan sa inyo ng ilang mga impormasyong maaari ninyong maging gabay sa inyong kalusugan. The ability to conceive a child is a tough job for some women dahil nga po sa tinatawag na infertility. But once a woman became pregnant, hindi po natatapos dito ang kanyang problema. Dahil may ilang challenges na maaaring makaharap katulad na lamang po ng ilang sakit na maaaring mag-occur o lumabas kung ang isang babae ay nagdadalang tao. Katulad ng pagkakaroon ng liver problems ng ilang ina habang sila ay nagbubuntis. Para sa iba pong detalye, panoorin po natin ito. Hello mga kasambahay! Ako po si Dr. Belmar Magno Mendiola, isang maternal fetal specialist. Today, we will talk about intrahepatic cholestasis in pregnancy, kung paano po namin ito dinadiagnose at ginagamot. So, tutok po kayo sa Women's Health. Cholestasis is a disease kung saan ang bile ay hindi nakakalabas ng maayos mula sa katawan. Ang cholestasis ay nakikita po sa buntis at hindi buntis, sa babae at sa lalaki. Pero dahil sa hormonal differences, especially sa mga buntis at hindi buntis, makikita po siya mas madalas sa pagbubuntis. Pinaniniwalaan na mas mataas ito sa pregnancy dahil sa reproductive hormones ng katawan, hinahayaan na ang atay ay hindi nag-function ng maayos. Ang bile ay isang byproduct ng cholesterol metabolism. Karaniwan, nangyayari ito sa loob ng atay at dapat nilalabas natin ito sa katawan. Pag dumadami po siya sa dugo, nagkakaroon ng simptomas na hindi kanais-nais ang katawan. Pag tumaas po kasi ang bile content ng blood, it affects the baby na nasistress po siya. So, magme-meconium passage po siya while inside the womb, and then kapag nalanghap po ng bata, yung meconium na tinatawag, nagkakaroon po sila ng pneumonia. So, importante na ang obstetrician malaman po if meron pong cholestasis in pregnancy para makapag-decide kung kailangan na pong ipaanak ang bata para mas maganda ang kanyang chance sa mabuhay. So the most important sign that we look for is yung matinding pangangati ng mommy, karaniwan po sa mga palad at sa talampakan. Maraming iba't ibang kondisyon na pwedeng mag-cause ng pangangati. Usually, ang cholestasis in pregnancy, wala pong makikitang rash. Usually din po, mapapansin siya during the latter part of the 3rd trimester in pregnancy. So, for us obstetricians, it's important to get a very good history. Sa history, malalaman namin kung at risk yung pasyente mag-develop ng cholestasis. Kasama dito is
If may mga kamag-anak po sila na nagkaroon ng ganitong kondisyon, if in the past pregnancy, nagkaroon din po sila ng ganito, if they were already also exposed to oral contraceptive pills, for example, multifetal gestations or twin pregnancies are also at higher risk for developing cholestasis in pregnancy. So these are the things that we watch out for. The cornerstone in the diagnosis is a very good history and physical examination. Kailangan po naming i-rule out yung other causes ng pangangate in pregnancy. So after that, ang iba pa po namin kaakibat in diagnosing would be blood examinations. Usually mataas po ang bilirubin content in the blood as well as alkaline phosphatase. Medyo mataas din po ang liver enzymes but usually it will not be 3 times more. Ultrasound and other diagnostic imaging procedures could also be done to rule out other causes of pruritus or itching in pregnancy. So once we have ruled out all the other possible causes of the same symptoms and nag-diagnose na po tayo ng cholestasis in pregnancy, may gamot naman po. So that's ursodeoxycholic acid, 500 milligrams twice a day, and then we will expect improvement in 1 to 2 weeks. Pwede nating babaan yung dose or taasan depending on the symptoms of the patient as well as the level of the enzymes in the blood. However, para po makatulong at makasigurado na okay po ang bata sa sinupupunan ng ina, maganda din po na pag-usapan na minsan kailangan po talagang paanakin at early term ang pregnancy para ma-make sure na safe po ang baby. So, cholestasis in pregnancy is a rare condition, pero serious po siya. Huwag po natin babaliwalain ang mga simptomas na pangangati sa palad at sa talampakan, lalong-lalo na kung nagkaroon na po kayo ng history ng ganitong kondisyon sa dating pregnancy or kung nagkaroon po kayo ng pagbubuntis kung saan namatay ang bata. Kailangan po siyang isama sa interview or sa history taking ng inyong OB. At magpapatingin po kaagad sa obstetrician at possibly sa ibang espesyalista para matulungan kayo. So I hope this will explain intrahepatic cholestasis in pregnancy. At kung mayroon pa po kayong ibang katanungan at gustong magpakonsulta, ako po ay makikita sa St. Camillus Medical Center sa Pasig every Thursday, Saturdays, 8 to 11 a.m. Muli, ako po si Dr. Belmar Magno Mendiola. Palagi po nating tatandaan, lalo na sa kababaihan, our health matters. Maraming salamat mga kasangbahay. Ayan mga mommies, naku sana ay may natutunan kayo dito. Kahit sa mga buntis po, it is important to have your regular checkup during pregnancy to avoid complications. And that brings us to the end of today's enlightening episode. But before we say goodbye, please watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Well, cataract basically is nagkakaroon ng paglalabo yung lens, yung natural lens natin sa loob ng mata. At ito ay nangyayari sa lahat ng tao, no? Hindi ito nangyayari sa mga particular people lang, but lahat tayo magkakaroon ng some form of cataract habang tumatanda tayo. Kasama talaga to sa pagkakaedad. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. And syempre, bago po tayo magtapos, binabati ko yung aking kambal, si Iyo and si Iya, and hi kay EJ and kay Doc Alain. And of course, sa mga pasyente natin sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. Also, Nanay and Tatay, I love and miss you both. Siyempre, hi to Sir J. Eusebio, our General Manager of BMPI. And siyempre also kay Kuya Daniel Rason na wala pong sawang sumusuporta sa mga adhikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. At sa atin pong mga kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart.
located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Really do.